Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong muling pag-uusapan ang banning ng Binance dito sa Pilipinas sapagkat meron po akong nasagap na isang bagong balita. Pero hindi po ito isang opisyal na balita. Yan, meron daw po siyang kakilala na isang empleyado ng Binance. At yan, siya ay nagtanong ng direkta sa kanya at meron po siyang yung dating empleyado na ito ni Binance ay naglabas po siya ay nagbibigay po siya ng kanyang pahayag at yan po yung ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, dito ko po nabasa yan, yung aking bagong nakalap na balita. Yan, sabi po rito ay, I have a former colleague who recently left Binance as a major manager level employee. Kaya yan po, colleague po pala niya, yung former colleague po pala niya ito. Kung saan ay dati raw pong manager level employee ng Binance. Pero kamakailan lamang daw ay umalis siya dito kay Binance. According to her, yan, babae po pala siya, since KYC was her department, once the ban on Binance takes effect, automatic daw na masususpend yung accounts once they see that your account address is set to PH or Philippines. Kaya yan, ganda po yung mangyayari dito. Ayan, kasi lahat naman po tayo na gumagamit ng Binance ay dumaan po tayo sa KYC. At syempre, makikita po nila dyan yung nakalagay na home address natin, yung permanent address natin. At kung pag na-detect daw ni Binance na yung account natin ay naka-address or meron itong address na Philippines, ay automatic daw na mababan ito. Kaya kung pag nagkaroon na po ng approval ng banning ng ang Pilipinas, yan, ang nagkasundo yung Binance at saka Philippines na ibaban yung mga Filipino users, ay ayan na po yung mangyayari. Kaya maski igagamit po tayo ng mga VPN dyan, kasi may mga nagsasabi na VPN lamang yung katapat yan, kasi IP block na lang naman po yung gagawin. Kasi yan po kasi yung una na parang hihilingin na paraan ng SEC para i-prevent yung mga Filipino users na gamitin itong si Binance. Pero ayan, kung pagsasang-ayon po si Binance, ay syempre yan na rin yung kanilang gagawin. Yan, tutulong po sila para ma-prevent yung paggamit ng mga Filipino users dito kay Binance. Kasi mahirap na rin yan. Kasi yung marami pa rin gumagamit na mga Filipino users sa pamamagitan po ng VPN, ay dagdag yan na naman na kaso kay Binance. At syempre, sila ay sisingilin na naman ng malaking penalty. Kaya para maiwasan po yan, ay mas maiging tuluyang ipiprevent na lamang po nila yung pangyayari. Kaya automatic daw na mababan yung mga Filipino users na may address na Philippines. Maliban na lamang kung ilalagay mo yung address mo sa ibang bansa na accepted or legal ang operation ni Binance. Pero paano mo gagawin yan? Hindi mo naman pwedeng pikehin yan kasi yung KYC ay magpapakita ka po dyan ng mga valid identifications, mga valid na ID. Kaya ayan, hindi po pwede ang VPN. Kung yan po yung binabalak mo na gagamitin kay Binance, ay hindi po pala pwede. Yun po daw yan sa isang manager level employee ng Binance, yan, na dating nagtatrabaho dito kay Binance. Kaya yan, reading a couple of similar posts dito, a lot of people are convinced that VPN alone is the key. Pero does anyone really know what happens when it takes effect? Kaya yan. Pero pag totoo yung sinabi ng kanyang colleague dito, former colleague na isang manager level employee kay Binance, ay ayan nga, walang silbi ang VPN kung pag ganyan na mismong si Binance na rin ang
isa sa mga tutulong para ma-prevent ang mga Filipino users na gamitin ito. Kaya yan, what are your plans once Binance indeed block? Would you risk keeping your crypto when it means you might lose access to? What's the safest option if I want to hold? Mahal ng hardware wallet, so this is not an option for now. Sana mapansin naman. Kaya yan, ano nga ba yung mga plano ninyo kung pag na-block na si Binance? Kaya, ano yung risk? Ayan, kung pag nawalan ka ng access dito. Kaya ano yung pinaka-safest option na para mag-hold? Ayan, yan, syempre, kasi may plano na talaga si Binance na yan, ganyan nga, ibablock nila at sumang-ayon po siya. Ayon pa kay Binance ay handa daw po siyang makipagtulungan kay SEC kung ito yung nanaisin ng SEC na i-block or i-prevent yung mga Filipino users na gamitin si Binance. Kaya ayan na nga, wala tayong magagawa, kaya ang tanging nating pwedeng gawin ay syempre ang ilipat natin yung ating mga holdings dito kay Binance. Pwede po nating ilagay yan sa ibang mga exchanges or dito sa mga local exchanges na lamang natin, or pwede po nating i-store sa mga hardware wallets, cold wallet. Yan, lalong-lalo na kung pag balak po talaga nating mag long term hold ay syempre pinaka the best po ang cold wallet or hard wallet. Yan, pero ayon po sa kanya ay mahal po kasi ang mga hardware wallet. Totoo po yan. Mahal po ang mga hardware wallet ngayon. At saka hindi po dapat tayo bumibili ng mga hardware wallet na mga mumurahin at kung saan-saan yung mga hindi po yung mga hindi kilalang mga online stores dyan, kasi pwedeng na-tampered po yung hardware wallet na yan. Imbis na naka-store yung mga crypto wallet mo dito, ay yun pala, meron palang linagay dyan na code na hindi mo alam na sisimutin yung laman ng hardware wallet mo. Kaya dapat pumili po tayo sa mga yung talagang mga recognized, yung mga kilala na talagang mga online stores. Yan, kasi mahirap na kung pag bumibili-bili po tayo dyan sa mga hindi natin kilala at maski mura pero hindi natin alam. Kaya ayan, at syempre kailangan nating ilabas, kasi risk po talaga yan kung pag ilalagay pa rin natin or iiwanan pa rin natin kay Binance yung ating crypto wallet. Pwedeng mawala po talaga ito at hindi natin mabawi kung wala na, kasi paano natin ma-access si Binance kung ayan, nakalagay pa rin yung ating asset dito kay Binance. Ayan, kaya dapat ilipat na natin yan. Kaya nga binigyan nga tayo ng mga pagkakataon, ayan, mga timeline para magawa po nating ilabas yung ating asset, mga crypto asset kay Binance. Kaya ayan, yung pinaka-safest option naman ay para mag-hold ay syempre, yan na nga, yung pinaka-safe ay depende po kasi yan kung ano yung plano mo na paraan ng pag-hold, kung long term ba yan or short term. Ayan, kung long term po yan ay mas maganda po sa mga hardware wallet at saka sa mga cold wallet. Diyan mo po ilagay yan. Ayan, kung pag short term naman or isa kang trader, nagti-trade ka, ay ayan, marami pa naman po magpipilian dyan ng mga ibang mga crypto exchanges. Pero ayaw ko pong maglabas or magbigay ng pangalan ng mga exchanges kung saan ay pwede po tayong lumipat, sapagkat baka ayan na naman, baka madadagdag po yan sa listahan ng mga mababan na naman. Kaya ayan, masasabi ko ay do your own research na lamang. Napakadali lang naman po gawin yan. And ayan, ito naman po yung mga responses. You have less than 60 days to secure your account if Binance gets banned. When buying crypto, it also means you agree with its potential risk, kasama na when you lose access to it. Kaya yan po yung mga risk. Kaya binigyan po tayo ng 60 days para ma-secure yung ating account bago po maban ito. Ayan, kaya kasama po pala yung account natin ay mababan din. I might just use MetaMask or other wallets that don't need KYC for storing, holding lang. Sure ako merong platforms pa dyan na may P2P. Nauna lang ang Binance pero madaming competitors yan. Kaya yan, sang-ayon po ako dyan. Ayan, a better question to your former colleague. Is Binance still trying to fix the issues related to the PH ban or they don't have any plans? Yan, ito po yung mas magandang itanong sana niya.
sa kanyang former colleague kung ano na nga ba yung kanilang plano, kung gusto ba talaga nilang makipag-ayos or ayusin yung issue na ito para magkaroon sila ng legal na operasyon dito sa Pilipinas, or hahayaan na lamang nila ito na talagang mababan. Kaya yan, sana yung dapat na mas tinanong niya rito. If they don't have any plans na ayusin yung problema, then I suggest for the meantime, just sell your cryptos, save that money and focus on learning and advanced trading. Use that money again once you're a better investor or trader. You'll earn more with that money once you are more ready. You don't need to become a lucky holder when you just exactly know what you're doing the next time you enter the market again. Ayan, better subscribe to TradingView than buying a hardware wallet to unlock bar replay feature to test your knowledge and strategy, then see it for yourself how holding is really not going to help you if you enter the wrong POIs. Kaya yan, maganda po yung advice niya rito, itong si Siesta Exia. Ayan, sabi niya rito ay mag-focus na lamang po muna tayo, ayan, sa pagpapalago ng ating mga nalalaman, ayan, pagdating sa pag-save ng money at sa ating pag-i-improve sa ating trading skills. Kaya yan po yung kanyang napakaganda po yung kanyang advice dito. Kaya ayan, kasi diyan naman po talaga tayo kikita. Yan, kung meron tayong sapat na kaalaman at magaling po tayo sa pagti-trading, ay diyan po talaga tayo kikita. At kikita ng mas malaki, or magagawa nating palaguin yung ating investment sa pamamagitan nito. Kaya ngayon, interesting take. Maraming salamat sa suggestion. And actually, baka pwede mong itanong kung may ongoing resolution ba si Binance, and makikisosyo if you can also share your colleagues' insight with us, and we'll take it with a grain of salt. With the recent US issue, Binance is stricter and not allowing BPN use. So don't try that, and instead pull out your money and wait for further news if ano-ano ang mawawala na international centralized exchanges other than Binance. Keep your money safe and use it more wisely muna. Kaya yan. So na rin po itong napakagandang advice. Kaya ngayon, mas maganda kung pagtanungin talaga niya yung kanyang kakilala o yung kanyang colleague na dating nagtrabaho kay Binance, kung ano na nga ba talaga yung resolution sa pagitan ng Binance at saka ang Philippine SEC dito. Kaya yan, kasi napaka-stricto po kasi ng Binance, kasi mismong si Binance ay pinagbabawal niya rin po ang paggamit ng VPN. Pwede kang ring maban dyan mismo. Ayan, and yung suggestion niya is really good. I lost and regretted a lot from holding than taking advantage of the market. I studied more than 2 years straight until then yung replay bar features, so TradingView, which totally helped my learning and went a lot faster. I felt so, ayan, dahil I missed a lot and lost a lot sa spot lang. I really thought alam ko ginagawa ko, but seriously, none of my knowledge did consistent result, so backtesting ko. Try mo itong suggestion niya. Trading is not by luck. Charts are data that we can analyze. Many realizations will come sa'yo if you invest that money for your learning muna. Daming fake gurus around, so don't try to copy them. Look at the charts, best learn the basics and advance of market structures para you can understand the charts better than try to figure out by yourself. Kaya yan pong muli. Yan. Talagang yung ating kakayahan sa pag-trade ang talagang ito yung tanging paraan para kumita tayo. Kaya ayan pong muli yung update dito na aking nasagap dito kay Reddit, kung saan ay ayan po si Heijun ay meron daw po siyang dating kakilala or former colleague na isang manager level employee kay Binance. Yun nga lang at umalis na siya kay Binance, ang nakapagsabi na yan, kapag na-detect daw po ni Binance yan ang isang profile ng isang user dito na meron siyang address na Philippines, ay automatic na mababan na daw yung kanyang account. Kaya ayan,
Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.